Isang hamak na sekretarya ang ipinalit mo sa asawang nag-angat sa iyo sa putikan. Habang nagluluto ako ng paborito mong ulam, ang perang pambayad sa gamot ng aking ina ay ipinambili mo ng kotse para sa iyong kerida. Walang hiyang pagtataksil sa loob ng sarili nating tahanan. Ngunit tandaan mo, Ricardo, ako ang batas at sisiguraduhin kong luluhod ka sa kalsada na walang kahit isang kusing. Handa ka na bang harapin ang impyernong ikaw mismo ang gumawa? O hihintayin mong lamunin ka ng sarili mong kasakiman bago ka magsisi? Huwag kang mag-alala, Monica. Hindi na mapapansin ni Elena na nabawasan ang joint account namin. Masyadong abala ang asawa ko sa pagbabasa ng mga kaso sa korte para bilangin ang bawat sentimo. Ang perang iyon ay para sa'yo. Bilhin mo na ang Mercedes na gusto mo. Deserve mo ang lahat ng karangyaan dahil ikaw ang nagbibigay ng init sa buhay ko. Hindi tulad ng asawa ko na kasing lamig ng yelo ang pakikitungo. Ang boses ni Ricardo ay dinala ng hangin mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang silid tanggapan. Sa kabilang dako ng dingding, sa loob ng kanilang kusina, ay nakatayo si Elena. Hawak niya ang isang sandok na puno ng mainit na sabaw ng sinigang na hipon, ang paboritong ulam ni Ricardo na 3 oras niyang pinagpuyatang lutuin pagkatapos ng isang mahabang araw sa korte bilang isang tamfan. Ang usok na nagmumula sa kaldero ay humahaplos sa kanyang mukha, ngunit sa isang saglit, ang init na yon ay napalitan ng isang nanunuot na ginaw na tila bumaon hanggang sa kanyang mga buto. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga daliri. Bumagsak ang sandok sa sahig at ang mainit na sabaw ay humalsik sa kanyang paanan. Ngunit hindi nararamdaman ni Elena ang hapdi ng pagkakapaso. Ang mas matinding kirot ay nagmumula sa kanyang dibdib, isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng anumang batas o itama ng anumang hatol sa hukuman. Ang perang binabanggit ni Ricardo, ang perang ipinambili nito ng marangyang sasakyan para sa kanyang sekretarya, ay ang pondong buwan-buwan niyang itinatabi mula sa sarili niyang sahod. Iyon ang perang inilaan niya para sa operasyon sa mata ng kanyang matandang ina sa susunod na buwan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elena. Ang bawat salitang binitiwan ng kanyang asawa ay parang mga matatalas na karayom na isa-isang tumutusok sa kanyang puso. Sinilip niya ang sarili sa refleksyon ng glass cabinet sa kusina. Nakita niya ang isang babaeng maayos ang pananamit, isang kagalang-galang na tamfan na kinatatakutan at iginagalang ng marami. Ngunit sa mga sandaling ito, ang nakikita lamang niya ay isang asawang nagmukhang tanga sa loob ng 10 taon. Narinig niya ang mahinang tawa ni Ricardo sa kabilang linya, isang tawa na puno ng pananabik at pagmamahal, mga emosyong akala niya ay para lamang sa kanya. Napahawak si Elena sa gilid ng labo, ang kanyang mga kuko ay tila ibig bumaon sa matigas na granite. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, at ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang malaking bara na hindi niya mailabas. Nais niyang sumigaw, nais niyang pumasok sa silid at saktan ang lalaking binuo niya ang pagkatao mula noong wala pa itong pangalan sa industriya. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwa ng pait at pighati. Binalikan niya sa kanyang alaala ang lahat ng gabing hindi siya natutulog para tulungan si Ricardo sa kanyang mga business proposals. Ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para maging matagumpay na CEO ito. Ang bawat utang na loob na kinuha niya sa kanyang yumaong ama para lamang mabigyan ng puhunan ang mga pangarap ng kanyang asawa. Ang lahat ng iyon ay itinapon lamang sa basura para sa isang babaeng ang tanging alam ay kumuha ng hindi sa kanya. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Elena sa gitna ng kanyang pagluha. Ang mga luha ay pumatak sa kanyang pisngi, mainit at puno ng puot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-umpisang magningning sa isang kakaibang liwanag. Hindi ito ang liwanag ng pag-asa, kundi ang madilim na ningas ng isang babaeng nawalan ng lahat,
ngunit nahanap ang kanyang pinakamatinding sandata. Lumingon siya sa pintuan nang marinig ang yabag ni Ricardo na papalapit sa kusina. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mukha gamit ang laylayan ng kanyang apron at huminga ng malalim. Pilit na ibinabalik ang maskara ng isang matatag at walang alam na asawa. Love, ang bango naman yan. Gutom na ako. Masayang bati ni Ricardo pagpasok sa kusina, sabay yakap sa kanya mula sa likuran. Amoy na amoy ni Elena ang alak at ang isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango ng babae na nakadikit sa polo nito. Ang pabangong siya rin ang bumili para kay Monica bilang regalo sa nakaraang birthday nito. Hindi kumibo si Elena. Hinayaan niya ang asawa na halikan siya sa pisngi kahit na ang pakiramdam niya ay tila dinadapuan siya ng isang maruming insekto. Sa loob ng kanyang isipan, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Isang tanong na alam niyang magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay habang buhay. Gaano nga ba kalalim ang hukay na kayang ihanda ng isang tamfan para sa lalaking pumatay sa kanyang puso? Masyado ka lang sigurong pagod sa korte, Elena. Baka kung ano-ano na ang naririnig mo dahil sa stress. Isipin mo, ako pa ba ang magtataksil sa'yo? Sa lahat ng paninino? Sa lahat ng ibinigay mo sa akin? Ang boses ni Ricardo ay puno ng pekeng pag-aalala habang dahan-dahan niyang hinahalo ang kanyang kape sa hapagkainan kinabukasan. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa porselanang tasa ay tila isang mabagal na pintig ng orasan sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng umaga. Nakaupo si Elena sa tapat nito, pilit na itinatago ang nanginginig niyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Ang kape sa harap niya ay malamig na, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng kanyang buong pagkatao habang tinititigan ang maamong mukha ng asawa, isang mukhang bihasa sa pagsisinungaling. Tinanong niya ito ng direkta tungkol sa malaking halagang nawala sa kanilang joint account. Ngunit sa halip na paliwanag, isang pader ng pagbabaligtad ng katotohanan ang hinarap sa kanya ni Ricardo. Ito ang tinatawag nilang gaslighting sa mga kasong hinahawakan niya sa korte at ngayon, siya mismo ang biktima nito. Ricardo, nakita ko ang notification sa phone ko. Malaking halaga ang kinuha mo at ang kotse. Sinabi mo sa akin na service iyon ng kumpanya, pero nakita ko ang resibo sa pangalan ni Monica. Mahinang sabi ni Elena, ang boses niya ay halos bulong na lamang dahil sa bigat ng emosyon. Tumigil si Ricardo sa paghalo ng kape. Ang kanyang mga mata na kanina ay tila maamo ay biglang naging matalas at malamig. Ibinaba niya ang kutsara na lumikha ng isang matunog na kalansing sa ibabaw ng lamesa. Monica na naman? Elena, sekretary ko lang iyong tao. At ang pera? Ininvest ko yon para sa future nating dalawa. Hindi ko akalain na pagkatapos ng 10 taon, wala ka pa ring tiwala sa akin. Ganyan na ba katigas ang puso mo dahil sa trabaho mo? Nagiging tamfan ka na rin ba dito sa loob ng bahay natin? Bago pa makasagot si Elena, narinig niya ang mabibigat na yabag ng tsinelas mula sa hagdanan. Pumasok sa kusina si Lola Amparo, ang ina ni Ricardo, na suot ang kanyang mamahaling robe na binili rin ni Elena. Ang matanda ay may dalang rosaryo, tila galing sa kanyang madaling araw na panalangin. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kabanalan nang tumingin siya sa kanyang minugang babae. Ano na naman bang pinag-aawayan ninyo ng maaga, Elena? Marinig ko pa lang ang boses mo, sumasakit na ang ulo ko. Wika ni Lola Amparo habang nauupo sa kabisera. Dapat ay magpasalamat ka dahil may asawa kang CEO na kumakayod para sa'yo. Alam mo namang mahina ang loob ni Ricardo sa mga ganyang hinala mo. Napaka-ungrateful mo namang bata ka. Mama, nawawala ang pera para sa operasyon ni nanay, paliwanag ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa pagpipigil ng luha. Ngumisi lang si Lola Amparo at kumuha ng tinapay. Pera lang iyon. Maraming pera ang anak ko. At ang nanay mo? Matanda na yon. Baka kahit operahan pa ay
hindi na rin magtagal. Huwag mong unahin ang ibang tao bago ang asawa mo. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga sampal na sunod-sunod na dumapo sa pisngi ni Elena. Ang sakit ng pagtataksil ng asawa ay nadagdagan ng puot sa biyenang itinuring niyang sariling ina. Sa gitna ng kanilang usapan, bumukas ang pinto ng gate at pumasok si Monica. May dala itong mga dokumento, kunwari ay para sa trabaho, ngunit ang kanyang hitsura ay tila handang-handa sa isang labanan. Good morning po, Sir Ricardo. Ma'am Elena, pasensya na po. Kailangan lang po itong pirmahan agad para sa opisina. Malambing na sabi ni Monica. Habang iniaabot ni Monica ang mga papel kay Ricardo, isang bagay ang kumuha sa atensyon ni Elena. Ang mga hikaw na suot ni Monica, ang diamond studs na kulay rosas. Iyon ang mga hikaw na nawala sa alahas ni Elena noong nakaraang buwan. Ang regalong ibinigay sa kanya ng kanyang ama bago ito mamatay. Sinabi ni Ricardo na baka naiwan niya iyon sa banyo ng korte o ninakaw ng katulong. Ang paningin ni Elena ay nagdilim. Ang kanyang dugo ay tila kumukulo, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling nakaupo ng tuwid. Isang solong patak ng luha ang kumawala sa kanyang mata at mabilis na nahulog sa kanyang malamig na kape na lumikha ng maliliit na bilog sa ibabaw ng itim na likido. Walang nakapansin sa luhang yon, maliban sa kanya. Sige na, Monica. Salamat, sabi ni Ricardo, na may kasamang matamis na ngiti na hindi man lang niya ibinibigay kay Elena. Paalis na sana si Monica nang huminto ito sa tapat ni Elena at bumulong ng napakahina, sapat lang para marinig niya. Masyado ka kasing kampante, ma'am. Ang batas, nababago, pero ang puso ng lalaki madaling nakakahanap ng mas bata at mas masunurin. Umalis si Monica na may kasamang mapang-asar na kumpas ng balakang. Naiwan si Elena na nakatulala sa kawalan habang sina Ricardo at Lola Amparo ay nagtatawanan na tila walang nangyari. Sa gitna ng kanilang halakhak, biglang tumunog ang telepono sa kusina. Isang tawag mula sa land bank. Dahan-dahang sinagot ni Elena ang tawag. Hello. Yes, this is Judge Elena. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at formal. Ma'am, tumatawag po kami tungkol sa inyong residential property sa Makati. Nais lang po naming kumpirmahin ang huling pirma sa loan application. Ang inyong bahay po ay kasalukuyang isinasangla bilang collateral para sa isang bagong business loan sa ilalim ng pangalan ni Mr. Ricardo ba Miss Monica. Ang telepono ay dahan-dahang nawala sa pagkakahawak ni Elena. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay hindi naririnig, ngunit ang bawat salita ng bank officer ay umuukit ng isang malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Ang bahay na ito, ang bahay na minana niya sa kanyang mga magulang, ay ipinagkanulo na rin ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Lumingon si Elena kay Ricardo na ngayon ay masayang kumakain ng prutas. Ang pagmamahal na dati ay nagbibigay ng init sa kanyang buhay ay tuluyan ng naging abo. Sa mga sandaling yun, ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi ay naputol. Ano ang gagawin mo, Ricardo, kapag ang babaeng inaakala mong mahina ay siyang magsasara ng pinto ng selda ng iyong buhay? Sayang naman ang talino mo, Ma'am Elena, kung sa sarili mong asawa ay hindi ka marunong humawak. Ang batas ay nakasulat sa papel, pero ang pagnanasa ay nakasulat sa balat. At sa tingin ko, matagal nang tuyo ang tinta ng pagmamahal ni Ricardo para sa iyo. Ang boses ni Monica ay parang isang matalas na labaha na humihiwa sa katahimikan ng opisina ni Ricardo. Nakatayo si Elena sa gitna ng silid, suot ang kanyang formal na itim na blazer na simbolo ng kanyang awtoridad bilang isang tampan. Ang kanyang postura ay tuwid. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na emosyon, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pagsabog ng dinamita. Napunta siya roon para kuhanin ang ilang dokumento para sa kanilang buwis,
Ngunit ang dinatnan niya ay ang babaeng sumira sa kanyang tahanan na komportableng nakaupo sa mismong upuan ni Ricardo. Dahan-dahang hinaplos ni Monica ang kanyang tiyan, isang kilos na sadyang ipinapakita kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nanunokso, puno ng tagumpay. Baka kailangan mo na ring maghanda, ma'am. Hindi lang pirma sa bangko ang kailangan ni Ricardo ngayon. Kailangan niya rin ng isang pamilyang tunay na buhay, hindi yung puro batas at katarungan lang ang inaatupag. Magiging tatay na si Ricardo, Elena. At sa pagkakataong ito, ako ang magbibigay sa kanya ng anak na hinding-hindi mo na ibigay sa loob ng 10 taon. Ang bawat salita ni Monica tungkol sa pagiging tuyo at baog ni Elena ay tila isang malaking bato na bumabagsak sa kanyang balikat. Alam ni Monica kung saan ang pinakamahina niyang bahagi, ang kanyang kawalan ng kakayahang magkaanak, isang lihim na pait na matagal na nilang pilit nilalampasan ni Ricardo. Ang makitang ginagamit ito ng kanyang sekretarya para insultuhin siya ay isang antas ng kabastusan na hindi kailanman inakala ni Elena na mararanasan niya. Hindi kumibo si Elena. Sa halip na sumigaw o manampal, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang salamin sa mata. Tinitigan niya si Monica ng diretso, hindi bilang isang karibal, kundi bilang isang nasasakdal sa kanyang korte. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng asero, sapat para mabitay ang sinumang kriminal na magtatangkang magsinungaling sa kanyang harapan. Monica, ang boses ni Elena ay nananatiling mahinahon ngunit may dalang bigat ng isang pinal na hatol. Ang mga babaeng tulad mo ay parang mga anino. Akala mo ay kasama ka sa liwanag, pero sa sandaling lumubog ang araw, ikaw ang unang mawawala. Ang itinatayo ninyo ni Ricardo ay isang palasyong yari sa buhangin. Isang ihip lang ng hangin ng katarungan. Guguho kayo at malulunod sa sarili ninyong dumi. Bahagyang nanginig ang labi ni Monica, hindi inaasahan ang ganitong katatagan mula sa isang asawang kakadiskubre lang ng pagtataksil. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Tumayo siya at lumapit kay Elena. Ang bawat paghakbang ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang mapang asar na martsa. Tumigil siya sa tapat mismo ni Elena. Ang amoy ng kanyang matamis at nakahihilong pabango ay tila sumasakal sa hangin. Tingnan natin kung sino ang malulunod, Judge. Bulong ni Monica. Ang kanyang mukha ay malapit na malapit sa kay Elena. Habang ikaw ay abala sa pagpapakitang tao sa korte, kami ni Ricardo ay abala sa pagbuo ng mundong wala ka. At kapag nakuha na namin ang lahat, ang bahay mo, ang pera mo, at ang apelyido mo, wala ka nang matataguan kahit sa loob ng kuta mong gawa sa batas. Kumuha si Monica ng isang brown na sobre mula sa ilalim ng mga papeles sa desk at padaskol na inilapag ito sa tapat ni Elena. Ang tunog ng pagbagsak ng sobre ay bumasag sa katahimikan ng silid. Isang hudyat ng panibagong pasakit. Isang regalo para sa iyo bago ako umalis para sa check-up namin ni Ricardo, sabi ni Monica na may kasamang malisiyosong nangiti. Panoorin mo ng mabuti. Baka sakaling matuto ka kung paano maging isang tunay na babae. Lumakad palabas si Monica. Iniwan ang pintuan na malawak na nakabukas. Naiwan si Elena na mag-isa sa silid. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mabilis niyang paghinga at ang ingay ng mga sasakyan sa labas na tila napakalayo. Dahan-dahang iniabot ni Elena ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay naninigas. Tila ayaw hawakan ang anumang bagay na nagmula sa kamay ng kaaway. Nang buksan niya ang sobre, bumagsak ang ilang piraso ng litrato sa ibabaw ng lamesa. Ang mga larawan ay malinaw, mga kuha sa loob ng isang hotel room. Si Ricardo at Monica magkayakap, tumatawa, at ang pinakamasakit sa lahat, ang isang larawan kung saan hinahalikan ni Ricardo ang tiyan ni Monica habang nakasuot ang asawa ng wedding ring na si Elena mismo ang bumili. Napapikit si Elena ng mariin. Ang kanyang mga mata ay nananakit sa puyat at sa matinding emosyon.
Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ngunit wala ng luha na pumatak. Ang lahat ng luha niya ay tila natuyo na at napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tiningnan ni Elena ang huling larawan sa tumpok. Sa likod nito, may nakasulat na mensahe gamit ang pulang tinta. Ito ang katotohanang hinding-hindi mo mabubura ng kahit anong batas. Isuko mo na ang laban, Elena. Talo ka na. Ibinalik ni Elena ang mga larawan sa sobre nang may maingat at tila ritual na paggalaw. Nilapitan niya ang bintana at tiningnan ang lungsod mula sa itaas. Ang langit ay nag-uumpisa ng dumilim, hudyat ng paparating na unos. Hindi pa tapusan ang laban, Monica, bulong ni Elena sa hangin. Dahil sa bawat krimen, laging may ebidensya. At sa bawat ebidensya, laging may katapat na parusa. Ngunit sa kabila ng kanyang matapang na salita, isang katanungan ang pilit na gumugulo sa kanyang isipan habang nakatitig sa sobring nasa lamesa. Ano pa ang kayang gawin ni Ricardo para tuluyang burahin ang kanyang pagkatao? At sino ang misteryosong kumuha ng mga larawang ito na sadyang inabot kay Monica para ibigay sa kanya? Utang na loob? Wala kaming utang na loob sa isang taong nasa ilalim na ng lupa, Elena. Huwag mo akong pangaralan tungkol sa nakaraan. Ang tatay mo ay wala na at ang kumpanyang ito ay sa amin na ni Ricardo. Ang lahat ng naiwan niya ay para sa amin, hindi para sa isang babaeng hindi man lang kayang magbigay ng tagapagmana sa pamilyang ito. Ang boses ni Lola Amparo ay kasing talas ng isang kalawanging kutsilyo. Bawat salita ay sadyang idinisenyo upang sugatan ang kaluluwa ni Elena. Nakatayo si Elena sa loob ng lumang library ng kanyang yumaong ama. Ang silid kung saan siya lumaki sa piling ng mga aklat ng batas at mga pangarap ng katarungan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang piraso ng basahan. Marahang pinupunasan ang makapal na alikabok sa portrait ng kanyang ama. Isang tinitingalang tamfan ng Korte Suprema noong nabubuhay pa ito. Dahan-dahang humarap si Elena sa kanyang biyenan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Mama, ang tatay ko ang nag-angat kay Ricardo mula sa pagiging isang hamak na messenger. Siya ang nagpaaral sa kanya. Siya ang nagbigay ng puhunan para sa kumpanyang pinatatakbo ninyo ngayon. Paano ninyo nasasabing wala kayong utang na loob? Tumawa ng mapait si Lola Amparo habang hinahaplos ang kanyang mamahaling kwintas na perlas. Isa ring regalo mula sa ama ni Elena. Tinulungan niya si Ricardo dahil alam niyang matalino ang anak ko. At ikaw, Elena? Pinakasalan ka lang ni Ricardo dahil sa posisyon ng tatay mo. Akala mo ba ay mamahalin ka ng isang lalaking tulad niya kung wala kang maibibigay na kapangyarihan? Ngayong wala na ang tatay mo, wala ka na ring silbi. Ang mga salitang iyon ay tila isang malaking pader na gumuho sa ibabaw ni Elena. Napasandal siya sa lumang lamesang gawa sa narra. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid nito hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang sakit ay hindi na lamang nagmumula sa pagtataksil ni Ricardo, kundi sa katotohanang ang buong pamilyang itinuring niyang sa kanya ay nakatayo sa isang pundasyon ng interes at kasinungalingan. Sa ilalim ng mga lumang dokumento sa lamesa, nakita ni Elena ang isang folder na may tatak ng kumpanya ni Ricardo. Dahan-dahan niya itong binuksan habang nagpapatuloy sa pagsasalita si Lola Amparo tungkol sa kung gaano kaswerte si Elena dahil hindi siya iniwan ni Ricardo sa kabila ng kanyang kakulangan. Nanlaki ang mga mata ni Elena sa kanyang nabasa. Hindi lang pala ang bahay nila ang isinangla ni Ricardo. May mga dokumento rito na nagpapakita ng unti-unting paglipat ng mga lupain at ari-arian na iniwan ng kanyang ama patungo sa mga dummy accounts na nakapangalan kay Monica. Ang lagda ng kanyang ama sa huling testamento ay tila may kakaibang kurbada, isang palsipikadong pirma
na ginawa pagkatapos itong mamatay. Ninakawan ninyo ang tatay ko, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at matinding galit. Pati ang kanyang huling alaala, hindi ninyo pinatawad. Wala kang mapapatunayan, Elena, sagot ni Lola Amparo na may kasamang mapanghamong na ngiti. Sino ang paniniwalaan ng mga tao? Isang tamfan na baliw sa selos o ang isang CEO na kilala sa kanyang pagiging matulungin? Huwag kang magmagaling. Dahil sa oras na magsalita ka, sisiguraduhin naming ikaw ang mawawalan ng lisensya. Lumabas si Lola Amparo sa silid. Iniwan ang isang bakas ng amoy ng kamanyang at masangsang na pabango. Sa katahimikan ng library, dahan-dahang lumuhod si Elena sa harap ng portrait ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa malamig na salamin ng frame, tila humihingi ng tawad sa kanyang kawalang malay at sa pagkabulag niya sa ngalan ng pag-ibig. Patawad, Papa, higbi ni Elena. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila humuhugas sa dumi ng kanyang pagkakamali. Patawad dahil hinayaan kong pasukin ng mga hayop ang altar ng iyong dangal. Patawad dahil naging mahina ako. Tumayo si Elena, pinunasan ang kanyang mga mata at itinabi ang palsipikadong dokumento sa loob ng kanyang bag. Ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng isang biktima. Ang bawat linyang guhit ng pait sa kanyang noo ay naging mga marka ng isang mandirigma. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Attorney Santos, kailangan ko ang tulong mo. Gusto kong buksan muli ang estate ng tatay ko at kailangan ko ng isang taong bihasa sa paghahanap ng mga nakatagong dumi sa ilalim ng malalaking kumpanya. Lumabas si Elena ng library, hindi na bilang asawa ni Ricardo, kundi bilang ang anak ng kanyang ama. Habang pababa siya ng hagdan, nakita niya si Ricardo na masayang nakikipag-usap sa telepono, malamang ay kay Monica, habang si Lola Amparo ay nakatingin sa kanya ng may pangungutya. Ricardo, tawag ni Elena sa malamig na tono. Lumingon si Ricardo, may kasamang nangiting plastic. Yes, love? May kailangan ka? Ibabalik mo ang lahat ng kinuha mo sa tatay ko, wika ni Elena. Ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. At sisiguraduhin ko, Ricardo, na sa huli, kahit ang huling hibla ng iyong dangal ay hindi ititira sa iyo ng batas na binalasubas mo. Hindi nakasagot si Ricardo. Ang lamig sa mga mata ni Elena ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang kilabot na hindi niya maipaliwanag. Habang naglalakad palabas ng bahay si Elena, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang lalaking hindi kilala ang bumaba at iniabot sa kanya ang isang maliit na susi na may kasamang note. Para sa katarungan, Judge, ang tanging nakasulat sa note. Ano ang nilalaman ng susing iyon? At sino ang misteryosong tao na tila alam ang bawat hakbang ng pagtataksil ni Ricardo bago pa man ito matuklasan ni Elena? Hindi ka na ba napapagod na magpanggap, Elena? Masyado kang seryoso sa buhay. Maging sa loob ng silid na ito, tila dala-dala mo pa rin ang iyong toga at ang bigat ng iyong mga batas. Kaya siguro tayo hindi biniyayaan ng anak dahil pati ang pagmamahalan natin, ginagawa mong isang formal na pagtitipon. Ang boses ni Ricardo ay nanggagaling sa dilim ng kanilang silid tulugan, isang malupit na bulong na bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakaupo si Elena sa gilid ng kanilang kama. Dahan-dahang hinuhubad ang kanyang mga alahas. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo, sa kabila ng pagdurog ng kanyang puso noong nakaraang mga araw, ito pa rin ang ibinabato sa kanya ni Ricardo, ang kanyang pagiging baog at formal. Hindi kumibo si Elena. Marahan niyang inilapag ang kanyang wedding ring sa ibabaw ng side table. Ang tunog ng ginto na tumama sa matigas na kahoy ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Humiga siya sa tabi ni Ricardo
Ngunit ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malawak na karagatan na walang dulo. Nang maramdaman niya ang kamay ni Ricardo na humahaplos sa kanyang balikat, isang matinding pandidiri ang gumapang sa kanyang balat. Ang bawat dampi ng balat nito ay tila isang paalala ng bawat haplos na ibinigay nito kay Monica. Ang sandali ng kanilang pagsasama ng gabing iyon ay naging malamig at mechanical. Walang init ng pag-ibig, tanging ang mabigat na hininga ng isang lalaking puno ng kasinungalingan at ang tahimik na pagtangis ng isang babaeng naghahanda na sa isang digmaan. Pagkatapos ng lahat, nang humimbing na ang tulog ni Ricardo, dahan-dahang bumangon si Elena. Kinuha niya ang kanyang unan at kumot. Lumabas siya ng silid at tumungo sa sala. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nahiga si Elena sa sofa. Mas pinili niya ang tigas ng upuan kaysa sa lambot ng kama na puno ng dumi ng pagtataksil. Isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng unos kung saan tinanggap niya na ang lamig ng pag-iisa ay mas mabuti kaysa sa init ng isang huwad na yakap. Kinabukasan, maagang umalis si Elena para makipagkita sa isang matandang lalaki sa isang tahimik na karinderya sa labas ng lungsod. Siya si Mang Ben, isang dating private investigator na tinulungan ni Elena noong ito ay napagbintangan sa isang krimeng hindi nito ginawa. Judge, ito na po ang mga dokumentong hiningi ninyo, bulong ni Mang Ben habang iniabot ang isang makapal na folder. Tama po ang hinala ninyo. Hindi lang iisang account ang ginagamit ni Ricardo. May mga dummy accounts siya sa 3 magkakaibang bangko. Lahat ay nakapangalan kay Monica at sa isang kumpanyang hindi naman talaga nag-e-exist. Binuksan ni Elena ang folder. Nakita niya ang listahan ng mga transaksyon, milyon-milyong piso na dahan-dahang nilalabas mula sa kumpanya ng kanyang ama patungo sa mga accounts na ito. Ang bawat numero sa papel ay tila isang patak ng dugo mula sa dangal ng kanyang pamilya. At may isa pa po akong natuklasan, Judge. Dagdag ni Mang Ben, ang kanyang boses ay puno ng pangamba. May mga flight tickets na binili si Ricardo para sa 2 tao, papuntang Switzerland, sa katapusan ng susunod na buwan. At base sa mga papeles na nakuha ko, balak niyang ilipat ang lahat ng natitirang assets ng kumpanya bago siya umalis. Ang mundo ni Elena ay tila muling niyanig. Hindi lang siya pagnanakawan ni Ricardo. Balak siyang iwan nito sa gitna ng kawalan, habang ito ay magpapakasasa sa yaman kasama si Monica sa ibang bansa. Isang malamig na ngiti ang muling gumuhit sa mga labi ni Elena. Ang misteryosong susi na natanggap niya noong nakaraang araw ay inilabas niya mula sa kanyang bulsa. Mang Ben, alam mo ba kung saan ang lumang safety deposit box ng tatay ko sa bangko sa Escolta? Tanong ni Elena. Nang makarating sa bangko, ginamit ni Elena ang susi. Sa loob ng maliit na kahon na yon, hindi alahas o pera ang kanyang nahanap, kundi isang voice recorder at isang liham mula sa kanyang ama na isinulat bago ito mamatay. Elena, anak ko, panimula ng sulat. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay napatunayan mo na ang katotohanang ayaw ko sanang maniwala. Huwag kang matakot dahil ang katarungan ay laging nasa panig ng mga tapat. Gamitin mo ang boses na nasa recorder na ito. Pinindot ni Elena ang play button. Ang boses na lumabas ay boses ni Ricardo. Nakikipag-usap sa isang hindi kilalang tao tungkol sa kung paano niya dahan-dahang lalasunin ang isipan ng ama ni Elena para makuha ang tiwala nito sa negosyo. Ito ang ebidensya ng kanyang matagal ng planong pagtataksil noon pa man bago pa sila ikasal. Nanginig ang buong pagkatao ni Elena. Ang lahat ng 10 taon ng kanyang buhay ay naging isang malaking biro. Isang serye ng manipulasyon at panloloko. Ngunit sa halip na sumuko, itinatago ni Elena ang recorder at ang liham sa loob ng kanyang bag. Lalabas siya ng bangko nang muling tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Isang larawan ng isang ultrasound result
Sa ibaba nito ay may mensaheng, ang batang ito ang magiging tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan mo. Mag-impake ka na, Elena. Wala ka ng lugar dito. Napahinto si Elena sa gitna ng mataong kalsada. Ang ingay ng mga sasakyan at ang init ng araw ay tila naglaho. Tiningnan niya ang flight tickets sa kanyang isipan at ang larawan ng ultrasound sa kanyang phone. Isang huling piraso ng puzzle ang nahulog sa tamang lugar. Switzerland? Bulong ni Elena sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng panganib. Sige, Ricardo, maghanda ka sa iyong paglipad. Ngunit sisiguraduhin ko na bago ka makatapak sa eroplanong yon, ang tanging destinasyon na pupuntahan mo ay ang rehas na ikaw mismo ang gumawa. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang takot ang bumalatay sa kanyang puso. Paano kung mas malalim pa ang planong ito kaysa sa inaasahan niya? At sino ang taong nagbibigay sa kanya ng mga impormasyong ito? Kaibigan ba? O isa pang kaaway na naghihintay ng kanyang pagbagsak? Love, pirmahan mo na itong mga papeles para sa renovation ng garden natin. Alam mo namang gusto kong maging komportable ka kapag nagpapahinga ka rito sa bahay pagkatapos ng trabaho mo sa korte. Isang munting sorpresa ko lang ito para sa iyo. Ang boses ni Ricardo ay puno ng tamis. Tila pulot na dahan-dahang tumutulo, ngunit para kay Elena, ito ay lasong nagpapakulo sa kanyang dugo. Nakatayo si Ricardo sa harap niya. May dalang isang bouquet ng mga sariwang bulaklak at ang mga dokumento para sa pagsasangla ng kanilang bahay na disguised bilang garden renovation contract. Ang kanyang ngiti ay napakaganda. Ang uri ng ngiti na minahal ni Elena nang higit sa 10 taon, ngunit ngayon ay tila maskara na lamang ng isang dambuhala. Tinanggap ni Elena ang mga bulaklak. Ang bango ng mga rosas ay humalo sa amoy ng ink ng mga papeles na lumikha ng isang nakahihilong sensasyon. Salamat, Ricardo. Napaka-thoughtful mo naman. Mahinahong sagot ni Elena. Ang kanyang mukha ay kasing kalmado ng lawa bago ang isang malakas na bagyo. Inilapag ni Elena ang bouquet sa lamesa at kinuha ang ballpen. Nararamdaman niya ang titig ni Ricardo sa kanyang likuran, punong-puno ng pananabik at kasakiman. Akala ni Ricardo ay nakuha na niya ang huling pirma na kailangan niya para tuluyang makuha ang ari-arian ni Elena bago sila tumakas ni Monica. Ngunit hindi alam ni Ricardo na ang dokumentong hawak ni Elena ay pinalitan na niya kaninang umaga sa tulong ni Attorney Santos. Ang pinipirmahan ni Ricardo ngayon ay hindi ang pagsasangla ng bahay. Ito ay isang legal na pagkilala na ang lahat ng perang inilabas niya mula sa joint account at sa kumpanya ay ituturing na personal debt o utang na kailangang bayaran sa loob ng 48 oras. Kung hindi ay automatikong malilipat ang lahat ng kanyang shares sa kumpanya patungo sa pangalan ni Elena. Habang iginaguhit ni Elena ang kanyang lagda, naramdaman niya ang bigat ng bawat titik. Ang bawat kurba ng kanyang pen ay tila isang paghukay ng libingan para sa ambisyon ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis. Bawat tibok ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib, ngunit ang kanyang kamay ay nananatiling matatag. Ayan, tapos na. Wika ni Elena sabay abot ng folder kay Ricardo. Salamat, love. I'll handle this na. Magpahinga ka na, ha? Masayang sabi ni Ricardo, sabay halik sa noo ni Elena. Isang mabilis na dampi na, tila nagiwan ng malagkit na dumi sa kanyang balat. Nang makaalis si Ricardo, agad na kinuha ni Elena ang kanyang laptop. Binuksan niya ang isang lihim na folder kung saan nakakonekta ang GPS tracker na ipinalagay ni Mang Ben sa sasakyan ni Ricardo. Nakita niyang papunta ang asawa sa isang mamahaling restaurant, ang paboritong tagpuan nila ni Monica. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Hindi siya umiiyak. Sa halip, kinuha niya ang kanyang pulang lipstick at dahan-dahang pinulahan ang kanyang mga labi. Ito ang kulay ng digmaan. Naalala ni Elena ang mga salita ng kanyang ama. Ang hustisya, Elena,
ay hindi laging dumarating agad. Minsan, kailangan mo itong ihanda ng dahan-dahan tulad ng isang masarap na hapunan hanggang sa ang kaaway mismo ang magtangkang dumantay sa kanilang sariling kapahamakan. Kinuha ni Elena ang kanyang telepono at nagpadala ng isang mensaheng hindi nagpapakilala kay Monica. Nakuha na ni Ricardo ang pirma. Naalala ni Elena ang mga salita ng kanyang ama. Ang hustisya, Elena, ay hindi laging dumarating agad. Minsan, kailangan mo itong ihanda ng dahan-dahan tulad ng isang masarap na hapunan hanggang sa ang kaaway mismo ang magtangkang dumantay sa kanilang sariling kapahamakan. Kinuha ni Elena ang kanyang telepono at nagpadala ng isang mensaheng hindi nagpapakilala kay Monica. Nakuha na ni Ricardo ang pirma. Naalala ni Elena ang mga salita ng kanyang ama. Ang hustisya, Elena, ay hindi laging dumarating agad. Minsan, kailangan mo itong ihanda ng dahan-dahan tulad ng isang masarap na hapunan hanggang sa ang kaaway mismo ang magtangkang dumantay sa kanilang sariling kapahamakan. Kinuha ni Elena ang kanyang telepono at nagpadala ng isang mensaheng hindi nagpapakilala kay Monica. Nakuha na ni Ricardo ang pirma, pero alam mo ba na sa ilalim ng bagong kontrata, ang pangalan mo ay tinanggal niya bilang beneficiary? Mukhang balak kanyang iwanan sa ere kapag nakuha na niya ang pera. Alam ni Elena ang ugali ni Monica, matakaw at madaling maghinala. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng binhi ng pagdududa, sinisimulan na niyang pag-awayin ang dalawang ahas sa loob ng kanilang sariling lungga. Pagkalipas ng ilang minuto, nakatanggap si Elena ng notification mula sa kamera na ipinalagay niya sa opisina ni Ricardo. Nakita niya roon si Monica na sumisigaw. Ibinabato ang mga gamit sa lamesa habang pilit na nagpapaliwanag si Ricardo. Ang tunog ng mga bumabagsak na gamit sa screen ay tila musika sa pandinig ni Elena. Ang kanilang pag-iibigan na binuo sa kasinungalingan ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga lamat. Habang nanonood si Elena, isang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Ang kanyang kasambahay ay may dalang isang itim na sobre. Ma'am, may nag-iwan po nito sa tapat ng gate. Para sa inyo raw po. Binuksan ni Elena ang sobre. Sa loob nito ay may isang lumang litrato. Isang litrato ni Ricardo noong bata pa ito kasama ang isang babaeng hindi si Lola Amparo. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na address sa isang liblib na probinsya at ang mga salitang, "Ang dumi ng nakaraan ay hindi kailanman ganap na nalilinis. Puntahan mo ang lugar na ito kung gusto mong malaman kung sino talaga ang pinakasalan mo." Napatigil ang paghinga ni Elena. May mas malalim pa palang sikreto si Ricardo na hindi niya alam. Isang sikreto na maaaring mas malala pa sa pagtataksil at pagnanakaw. Sino ang babae sa litrato? At bakit tila may isang taong sadyang nagmamanipula sa mga pangyayari para tulungan si Elena? O baka naman ay para lalo siyang ilubog sa isang mas masalimuot na laro? Tumayo si Elena. Kinuha ang kanyang susi ng sasakyan at tiningnan ang huling pagkakataon ang kanilang bahay. Ang gabi ay madilim at ang ulan ay nag-uumpisa ng pumatak. Ang bawat patak ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa bubungan. Handa na ang bitag, Ricardo. Bulong ni Elena sa hangin. Ngayon, titingnan natin kung hanggang saan ang itatagal ng iyong mga kasinungalingan. Hustisya? Judge, paano ninyo ako hihilingan ng pasensya kung ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ang siyang kumuha ng lahat ng mayroon ako? Ninakaw niya ang aking dangal, ang aking kinabukasan, at pati ang pangarap ng aking mga anak. Sabihin ninyo sa akin, Judge, may katarungan pa ba para sa mga tulad kong naniwala sa pag-ibig? Ang boses ng babaeng nasa harapan ni Elena ay puno ng pait at humihikbi. Bawat salita ay tila isang matulis na palasong tumatama
Sa gitna ng puso ni Elena, nakaupo si Elena sa kanyang mataas na silya sa loob ng hukuman. Suot ang kanyang itim na toga na tila naging isang napakabigat na pasanin sa kanyang mga balikat sa araw na ito. Ang kasong kanyang hinahawakan ay isang salamin ng sarili niyang buhay, isang asawang ninakawan ng kanyang kabiyak. Tumingin si Elena sa babaeng nagsasalita. Nakita niya ang sarili rito, ang mga mata na pagod na sa pagluha, ang mga kamay na nanginginig sa galit at ang pag-asang unti-unti nang nauubos. Ang tunog ng pagpukpok ng kanyang gabel sa lamesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat hampas ay tila isang paghatol, hindi sa nasasakdal, kundi sa sarili niyang kahangalan. Ipinagpapaliban ang pagdinig sa kasong ito, wika ni Elena sa isang malamig at formal na tono, kahit na sa loob niya ay nais niyang bumaba sa kanyang upuan at yakapin ang babaeng iyon. Nang matapos ang session, naiwan si Elena sa kanyang chambers. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang toga, tila hinuhubad ang isang maskara na hindi na niya kayang pasanin. Isang sandali kung saan nilapitan niya ang biktima sa labas ng courtroom, hindi bilang isang tamfan, kundi bilang isang babae. Marahan niyang inayos ang gusot na kwelyo ng damit ng babae, isang maliit na kilos ng pakikiramay na walang salitang binibitawan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa isang saglit, nagkaintindihan ang dalawang sugatang kaluluwa. Pag-alis sa korte, dinala ni Elena ang kanyang sasakyan patungo sa address na nakasulat sa likod ng misteryosong litratong natanggap niya. Ang kalsada ay unti-unting naging makitid at bako-bako, malayo sa marangyang subdibisyon na kinagisnan niya. Huminto siya sa tapat ng isang maliit at lumang bahay na yari sa kahoy at tagpi-tagping yero sa isang liblib na bahagi ng Bulacan. Isang matandang babae na may malabong mga mata ang nakaupo sa tapat ng pintuan. Dahan-dahang nag-aalis ng balat ng mga bawang. Ang bawat paggalaw ng matanda ay tila isang ritual ng pagtitiis. "Magandang hapon po," bati ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalangan. "Naghahanap po ako ng impormasyon tungkol sa lalaking nasa litratong ito." Inilabas ni Elena ang larawan ni Ricardo noong bata pa ito. Nang hawakan ng matanda ang litrato, pumatak ang isang luha mula sa kanyang mga mata na tila matagal nang tuyo. "Si Carding," bulong ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig. "Ang anak ko. Ang anak kong kinalimutan na ako simula nang makuha niya ang kumpas ng yaman sa Maynila. Akala ko ay patay na siya. Dahil iyon ang balitang ipinakalat niya rito sa amin para hindi siya kahiyaan sa bago niyang buhay." Ang bawat salita ng matanda ay tila isang malakas na pasabog sa isipan ni Elena. Si Ricardo ay hindi si Ricardo Rodriguez, na kilala ng lahat bilang anak ng isang mayamang pamilya sa probinsya. Ay si Carding, isang batang iniwan ng kanyang bulag na ina at ang kanyang tunay na pagkatao para lamang umakyat sa lipunan. Ang lahat ng kwento ni Ricardo tungkol sa kanyang marangyang pinagmulan ay isang malaking kasinungalingan, isang a masterpiece of deception. "Anak, sino ka ba?" tanong ng matanda habang kinakapa ang kamay ni Elena. "Kaibigan ka ba niya?" "Ako po ang kanyang asawa," sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang hibla ng sinulid na malapit ng maputol. "Asawa?" Nagulat ang matanda at biglang napahawak ng mahigpit sa kamay ni Elena. "Kung ganoon, mag-ingat ka, iha. Si Carding, kapag nakuha na niya ang gusto niya, itatapon ka niya na parang isang basahan, gaya ng ginawa niya sa akin at sa kumpanyang pinagnakawan niya rito bago siya tumakas." Nanginig ang buong katawan ni Elena. Hindi lang pala pagnanakaw at pagtataksil ang nagawa ni Ricardo. Ang buong pundasyon ng kanilang kasal ay nakatayo sa isang nakaw na pagkatao. Habang pabalik si Elena sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula kay Ricardo. Sinagot ni Elena ang tawag. Nakita niya ang mukha ni Ricardo. May kasamang malapad na ngiti
habang nasa background ang isang mamahaling restaurant. Love, nasaan ka? May celebration tayo tonight. Na-approve na ang loan at may surprise ako sa'yo. Don't be late, okay? I love you. Pagkapatay ng tawag, tiningnan ni Elena ang lumang bahay ng matanda at ang kanyang sariling mga kamay na nanginginig sa manibela. Ang puot na nararamdaman niya ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa matandang babaeng iniwan sa dilim. I love you? Bulong ni Elena sa hangin. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talas ng isang kidlat. Mamaya, Ricardo, makikita mo kung anong klaseng surprise ang naghihintay para sa isang taong walang utang na loob. Nang paalis na ang sasakyan ni Elena, napansin niya ang isang itim na SUV na nakabuntot sa kanya mula pa sa korte. Nang tingnan niya sa side mirror, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa loob ng sasakyan. Isang anino na tila naghihintay lamang ng tamang sandali para sumakmal. Sino ang sumusubaybay kay Elena? At sapat na ba ang natuklasan niya para tuluyang pabagsakin ang imperyo ng kasinungalingan ni Ricardo? O may mas malaki pang panganib na naghihintay sa kanya sa gabi ng kanilang celebration? Cheers to our success, love! Sa wakas, ang lahat ng pinaghirapan natin ay nagbubunga na. Ito na ang simula ng ating bagong imperyo kung saan wala nang makakahadlang sa ating mga pangarap. Ang boses ni Ricardo ay puno ng kagalakan habang itinataas niya ang kanyang baso ng mamahaling wine. Ang kristal na baso ay naglalabas ng isang malinaw at matinis na tunog sa tuwing tumatama ito sa baso ni Elena. Isang tunog na tila isang babala sa gitna ng marangyang restaurant na kanilang kinakainan. Ang paligid ay nababalot ng malambot na musika mula sa isang piano at ang bango ng steak ay humahalimuyak sa hangin. Ngunit para kay Elena, ang bawat hininga niya ay tila may lasa ng abo. Tiningnan ni Elena ang kanyang asawa. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng chandelier, ang mukha ni Ricardo ay tila isang perpektong painting ng isang matagumpay na lalaki. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, nakikita na ni Elena ang anino ni Carding, ang batang lalaking nagnakaw ng pagkakataon at tumalikod sa sariling ina. Ang bawat ngiti ni Ricardo ay tila isang insulto sa matandang babaeng iniwan niya sa isang dampa sa Bulacan. Bakit tila hindi ka masaya, Elena? Tanong ni Ricardo, sabay haplos sa kamay ni Elena sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga daliri ay mainit. Ngunit ang pakiramdam ni Elena ay tila isang malamig na ahas ang gumagapang sa kanyang balat. Masaya ako, Ricardo. Tugon ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng pag-aalinlangan. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat. Isang araw ay nasa itaas ka. Sa susunod na araw, sino ang nakakaalam? Tumawa si Ricardo. Isang malakas at tiwalang tawa. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mananatili tayo sa itaas. At para patunayan iyon, may inimbita akong espesyal na panauhin para sumali sa ating celebration. Bumukas ang pinto ng restaurant at pumasok si Monica. Suot niya ang isang pulang dress na hapit sa kanyang katawan at sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang kwintas na pamilyar kay Elena. Ang kwintas na pag-aari ng kanyang yumaong ina. Ang bawat hakbang ni Monica sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang matunog na ritmo na tila isang hudyat ng panibagong gulo. Surprise! I hope I'm not late for the toast. Malamig na sabi ni Monica habang humahalik sa pisngi ni Ricardo bago naupo sa tabi nito, sa harap mismo ni Elena. Ni Elena ay naganap sa mga sandaling iyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang table napkin at marahang pinunasan ang gilid ng kanyang labi. Hindi siya nagpakita ng gulat o galit. Sa halip, tiningnan niya si Monica nang may isang matamis at mapait na ngiti. Kinuha ni Elena ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit na sobre. Ang sobreng naglalaman ng impormasyon tungkol sa tunay na pagkatao ni Ricardo. Monica,
Mabuti at nakarating ka, wika ni Elena. Tamang-tama ang dating mo. May gusto sana akong itanong sa inyong dalawa ni Ricardo. Kilala niyo ba ang isang matandang babae sa Bulacan na ang pangalan ay Aling Maria? Sabi niya, may anak daw siyang nagngangalang Carding na matagal na niyang hinahanap. Biglang napatigil si Ricardo sa kanyang pag-inom. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang baso ng wine na hawak niya ay bahagyang nayanig na nagdulot ng maliliit na alon sa loob ng pulang likido. Si Monica naman ay napakunot ang noo. Tila naguguluhan ngunit ramdam ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Sino ang sinasabi mo, Elena? Baka nagkakamali ka lang ng tao. Nauutal na sabi ni Ricardo. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging matatag. Hindi ako nagkakamali, Ricardo. Patuloy ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang pinal na hatol sa korte. Dahil ang matandang iyon, hinding-hindi makakalimutan ang mukha ng anak niyang nagnakaw ng kanyang huling sentimo bago tumakas patungong Maynila. At alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Sinabi niya sa akin na ang anak niya ay may isang marka sa likod ng kanyang kanang tainga. Isang markang nakita ko rin sa'yo sa loob ng 10 taon. Ang katahimikan sa kanilang lamesa ay naging kasing bigat ng isang bundok. Ang ingay ng mga kubyertos at ang tawanan ng mga ibang mga customer ay tila naglaho na iniwan silang tatlo sa isang vacuum ng katotohanan. Dahan-dahang tumayo si Elena, ang kanyang presensya ay tila sumasakop sa buong silid. Ang celebration na ito ay hindi para sa tagumpay ninyo, bulong ni Elena. Ang bawat salita ay may dalang saksak ng puot. Ito ay ang huling hapunan ninyo bilang mga malayang tao. Dahil bukas, ang bawat dokumentong pinirmahan mo, Ricardo, ay magiging ebidensya laban sa iyo. At ikaw, Monica, ang sanggol na sinasabi mong dinadala mo, siguraduhin mong totoo iyan dahil sa loob ng kulungan, mahirap ang mag-alaga ng isang kasinungalingan. Paalis na sana si Elena nang biglang may pumasok na lalaki sa restaurant. Ito ang lalaking lulan ng itim na SUV na sumusunod sa kanya. Ang lalaki ay nakasuot ng formal na barong at sa kanyang dibdib ay may nakasabit na badge ng National Bureau of Investigation. Judge Elena Rodriguez? Tanong ng lalaki sa isang seryosong tono. Yes, ako nga, sagot ni Elena. Kailangan po naming kumpiskahin ang mga dokumentong hawak ninyo. At Mr. Ricardo Rodriguez, o Mr. Carding Malari, may warrant of arrest kami para sa iyo sa kasong estafa, falsification of public documents, at abandonment of a parent. Nagkagulo sa loob ng restaurant. Ang mga tao ay nag-umpisang magbulungan at kumuha ng litrato. Si Ricardo ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Si Monica naman ay nag-umpisang sumigaw. Itinutulak ang mga pulis habang pilit na tumatakas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang napansin ni Elena. Ang lalaking taga-NBI ay lumingon sa kanya at nagbigay ng isang bahagyang tango. Isang tango na tila nagsasabing, tapos na ang paghihintay, Elena. Habang inilalabas si Ricardo na may posas, lumingon siya kay Elena nang may mga matang puno ng pagsisisi at takot. Elena, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo akong iwan. Hindi lumingon si Elena. Nagpatuloy siya sa paglalakad palabas ng restaurant. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng isang matatag at malayang tunog sa semento. Ang ulan sa labas ay huminto na at ang sariwang hangin ng gabi ay humahalimuyak sa kanyang mukha. Ngunit bago siya makarating sa kanyang sasakyan, isang tinig ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa dilim ng parking lot. Isang boses na hinding-hindi niya malilimutan. Ang boses ng taong akala niya ay matagal nang wala. Elena, hindi pa tapos ang lahat. Ang totoong kaaway ay hindi ang lalaking iyan. Sino ang misteryosong taong ito na nagpakita sa gitna ng tagumpay ni Elena?
At anong mas malalim na lihim ang itinatago ng pamilya Rodriguez na mas malala pa sa lahat ng natuklasan niya? Akala mo ba, Elena, tapos na ang lahat dahil lang nakaposas na ang lalaking iyan? Akala mo ba ay nakuha mo na ang hustisya sa simpleng pagbagsak ni Ricardo? Nagkakamali ka, iha. Ang lalaking iyan ay isang maliit na piraso lamang sa isang mas malaking laro na matagal nang sinimulan bago ka pa man naging tamfan. Ang boses na yon ay tila nanggaling sa kailaliman ng isang libingan. Paos, gumuho at puno ng mga sugat ng nakaraan. Napahinto si Elena sa tapat ng kanyang sasakyan. Ang tunog ng kanyang mga susi na bumagsak sa basang semento ng parking lot ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi, ngunit hindi niya magawang yumuko para pulutin ito. Ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo, at ang kanyang hininga ay naging isang serye ng maiikling singhap na tila kinakapos ng hangin. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa ilalim ng isang aandap-andap na poste ng ilaw, nakatayo ang isang lalaking may katandaan na. Ang kanyang buhok ay maputi na, at ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na tila mga mapa ng paghihirap. Kilala ni Elena ang mga matang iyon. Iyon ang mga matang nakita niya sa mga lumang litrato sa library ng kanyang ama. Tito Arturo, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hindi makapaniwala at matinding takot. Sabi ni Ricardo, sabi ni Lola Amparo, namatay ka na sa isang aksidente sa abroad 10 taon na ang nakalilipas. Lumapit ang matanda. Ang kanyang bawat hakbang ay tila may kasamang bigat ng isang madilim na lihim. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Iyon ang gusto nilang paniwalaan mo, Elena. Dahil ako ang nakakaalam kung paano nila unti-unting nilason ang isipan ng iyong ama. Ako ang nakakaalam na si Ricardo ay hindi lang isang hamak na carding malari na nagnakaw ng pagkakataon. Siya ay ipinasok sa buhay ninyo ng may plano. Isang planong binuo hindi lang ni Ricardo, kundi ng babaeng itinuturing mong pamilya. Sa halip na tumakbo o sumigaw, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang susi sa semento. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ramdam niya ang lamig ng tubig na dumidikit sa kanyang balat. Ngunit sa bawat pagdampi ng kanyang kamay sa matigas na lupa, tila muling bumabalik ang kanyang lakas. Tumayo siya ng tuwid. Hinarap ang anino ng kanyang nakaraan ng may panibagong tapang. Anong ibig mong sabihin, Tito? Sino ang nasa likod nito? Tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talas ng isang labaha. Inilabas ni Arturo ang isang lumang dokumento mula sa loob ng kanyang kupas na jacket. Ang papel ay madilaw na at may mga mantsa ng lumang panahon. Inabot niya ito kay Elena. Basahin mo ang huling testamento ng iyong ama na hindi kailanman nakarating sa korte, wika ni Arturo. Doon mo malalaman na si Lola Amparo ay hindi tunay na ina ni Ricardo. Siya ang dating kasintahan ng iyong ama na itinakwil dahil sa kanyang kasakiman. Ang pagpasok ni Ricardo sa buhay mo ay isang paraan ng paghihiganti. Isang paraan para makuha ang lahat ng pag-aari ng pamilya Rodriguez at ibalik sa babaeng sa tingin niya ay siyang tunay na nagmamay-ari nito. Ang bawat salita ni Arturo ay tila isang malakas na sipa sa sikmura ni Elena. Ang lahat ng manipulasyon ni Lola Amparo, ang pagtatanggol nito kay Ricardo, at ang pagmamaltrato nito sa kanya, ang lahat ng yon ay bahagi ng isang mas malalim at mas madilim na ugat ng puot. Si Monica ay hindi lamang isang kabit. Siya ang anak sa labas ni Lola Amparo sa ibang lalaki na sadyang ginamit para tuluyang sirain ang relasyon ni na Elena at Ricardo kapag nakuha na ang lahat ng kailangan. Ibig sabihin, nauutal na sabi ni Elena habang binabasa ang mga pangalan sa dokumento, ang lahat ng ito. Ang 10 taon ng kasal ko ay isang maingat na itinanim na bitag.
Higit pa sa bitag, Elena. Sagot ni Arturo, ang kanyang boses ay tila isang babala. Isang sentensya ng kamatayan para sa dangal ng iyong ama. At ngayon na nasa kulungan na si Ricardo, akala mo ba ay susuko na si Lola Amparo? Ngayon pa lang siya mag-uumpisang maging tunay na mapanganib. Dahil ang kumpanyang hawak mo ngayon, ang lahat ng assets na akala mo ay nabawi mo na, may mga poison pill na nakatanim sa mga dokumentong pinirmahan mo kanina. Biglang tumunog ang telepono ni Elena. Isang tawag mula sa kanyang security team sa bahay. Judge Elena, Ma'am, may sunog po sa bahay ninyo. Ang library ni Sir, ang lahat ng mga dokumento, nasusunog po. Napabitaw si Elena sa dokumentong hawak niya. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng alaala ng kanyang ama ay tinutupok na ng apoy sa mga sandaling ito. Lumingon siya kay Arturo, ngunit ang matanda ay dahan-dahan nang naglalakad palayo patungo sa kadiliman, tila isang aninong tapos na sa kanyang misyon. Takbo, Elena! Ang huling narinig niyang bulong ni Arturo sa hangin. Dahil sa gabing ito, hindi lang ari-arian ang kukunin nila sa iyo. Kukunin nila ang iyong katinuan. Sumakay si Elena sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang manibela. Pinaharurot niya ang sasakyan patungo sa kanyang tahanan. Ang ulan ay muling bumuhos ng malakas na tila nakikidalamhati sa kanyang bagong pasakit. Habang papalapit siya sa kanilang subdibisyon, nakita niya ang pulang liwanag ng apoy na sumasayaw sa langit. Ang kanyang magandang tahanan, ang tanging lugar na itinuring niyang santuaryo, ay nilalamon na ng nagngangalit na apoy. At sa tapat ng gate, nakatayo si Lola Amparo. May hawak na payong at may isang malamig at matagumpay na ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang pagguho ng mundo ni Elena. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Lola Amparo. Sa loob ng bag ni Elena, nasa loob pa rin ang voice recorder ng kanyang ama at ang maliit na piraso ng papel mula kay Arturo. Hindi niyo ako matatapos sa apoy na ito. Bulong ni Elena, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang ningas na mas matindi pa sa sunog sa kanyang harapan. Sino ang tunay na nag-utos na sunugin ang bahay? At sa gitna ng abo at usok, mayroon pa bang matitirang lakas si Elena para harapin ang tunay na utak sa likod ng kanyang paghihirap? O ito na ang simula ng kanyang tuluyang pagkawasak? Tingnan mo ang ganda ng apoy, Elena. Parang ang dangal ng iyong ama, maliwanag sa simula. Pero sa huli ay nagiging abo at alikabok na lamang natatangayin ng hangin. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi ko sinunog ang bahay mo. Baka ang sarili mong mga kasalanan ang nagliyab dahil sa sobrang bigat ng iyong konsensya. Ang boses ni Lola Amparo ay parang isang kislap ng kuryente sa gitna ng malakas na ulan. Nakatayo siya sa tapat ng nagngangalit na apoy. Ang kanyang itim na payong ay tila isang pakpak ng buitre na kumukubli sa kanyang kasamaan. Habang ang mga bumbero ay pilit na binubuhusan ng tubig ang mansyon na itinayo ng pamilya Rodriguez, ang usok ay pumapaikot sa paligid ni Elena, na tila mga itim na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Dahan-dahang lumabas si Elena sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga habang humahakbang siya sa basang kalsada. Ang init mula sa sunog ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit sa loob niya, ang nararamdaman niya ay isang nakamamatay na ginaw. Pinanood niya ang pagguho ng bubungan ng library, ang silid kung saan nakatago ang bawat alaala ng kanyang ama, ang bawat dokumentong magpapatunay sa kanyang katuwiran. Bakit, Amparo? Ang boses ni Elena ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga sirena at ang tunog ng mga kahoy na nagkakabali-bali sa tindi ng init. Bakit mo kailangang idamay pati ang mga alaala ng taong minahal mo raw noon? Tumawa si Lola Amparo, isang tunog na walang bahid ng katuwaan. Minahal? Ang tatay mo ay isang magnanakaw ng pangarap, Elena.
Ipinagpalit niya ako sa isang babaeng mayaman para lamang makaakyat sa Korte Suprema. Ang sunog na ito ang aking pagbabayad puri. Ang bawat pahina ng kanyang mga aklat na nagiging abo ay ang bawat luhang ibinuhos ko noong itakwil niya ako na parang isang maruming basahan. Sa gitna ng kaguluhan, nakakita siya ng isang maliit na bagay na tumalsik mula sa library patungo sa kanyang paanan. Ito ay isang maliit na tansong estatwa ng Lady Justice na dati ay nakapatong sa lamesa ng kanyang ama. Kahit mainit pa ito at balot ng uling, dahan-dahan itong pinulot ni Elena. Hindi niya inalintana ang paso sa kanyang mga palad. Mahigpit niya itong niyakap sa kanyang dibdib. Ang uling ay humalo sa kanyang luha at ulan na lumilikha ng mga itim na guhit sa kanyang pisngi. Ang maliit na estatwang ito ang naging simbolo ng kanyang natitirang paninindigan. Akala mo ba ay natalo mo na ako dahil wala na ang mga papel na yon? Wika ni Elena habang humaharap kay Lola Amparo nang may mga matang naglalabas ng kakaibang tapang. Ang katarungan, Amparo, ay hindi nakadepende sa isang gusali. Nakatanim iyan sa bawat hibla ng aking pagkatao. Talaga ba, Elena? Nakakalokong sagot ni Lola Amparo habang may kinukuha sa kanyang bag. Inabot niya ang isang legal na notice na selyado ng bangko. Habang pinapanood mo ang sunog na ito, ang kumpanya ng tatay mo ay formal na ring idineklara na bangkarote. Ang lahat ng shares na inilipat mo sa pangalan mo kanina, iyan ay mga shares ng isang kumpanyang may utang na 50 milyong piso sa mga ilegal na nagpapautang sa labas ng bansa. Sa madaling salita, Elena, hindi ka na lang nawalan ng bahay. Ikaw ay opisyal ng isang pulubi at isang kriminal sa mata ng batas. Napaluhod si Elena sa basang semento. Ang bigat ng impormasyong iyon ay tila isang malaking pader na tuluyang dumurog sa kanyang huling pag-asa. Si Ricardo ay hindi lang nagnakaw, sinigurado nilang ang bawat hakbang ni Elena para mabawi ang ari-arian ay magiging isang bitag na lalong maglulubog sa kanya sa utang at kahihiyan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, lumapit si Monica. Hindi na ito ang babaeng nanginginig sa takot kanina sa restaurant. May kasama siyang 2 lalaking nakasuot ng barong, ang mga abogado ni Lola Amparo. Sayang naman ang ganda mo, Judge! Pangungutya ni Monica habang tinitingnan ang dumi sa mukha ni Elena. Sabi ng doktor ko, bawal daw ma-stress ang baby. Kaya salamat sa pagpapaalis sa amin sa bahay na ito bago pa ito masunog. At nga pala, ang ultrasound na nakita mo, iyon ay totoo. Pero ang ama, hindi si Ricardo. Ang ama ay ang lalaking matagal nang naghihintay na bumagsak ang pamilya Rodriguez. Sino? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi sumagot si Monica, bagkus ay tumalikod ito at sumakay sa isang mamahaling sasakyan kasama si Lola Amparo. Iniwan nila si Elena sa harap ng kanyang nasusunog na tahanan, mag-isa sa dilim at ulan, habang ang tanging kasama niya ay ang abo ng kanyang kahapon at ang estatwa ng katarungang wala ng timbangan. Ngunit bago tuluyang makalayo ang sasakyan ni na Lola Amparo, isang puting kotse ang huminto sa tapat ni Elena. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse. Judge Elena, ako po si Nurse Sarah. Ako po ang nag-alaga sa inyong ama sa ospital bago siya namatay. Bulong ng nurse habang tinutulungan si Elena na tumayo. May ibinigay po siyang isang maliit na microchip sa akin. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa inyo kapag wala na kayong matatakbuhan. Sabi niya, ang katotohanan ay hindi nasusunog ng apoy. Naramdaman ni Elena ang maliit na chip na idiniin ng nurse sa kanyang palad. Isang kislap ng pag-asa, ang muling nabuhay sa kanyang mga mata. Sa loob ng chip na yon ay maaring naroon ang huling alas na hinding-hindi inaasahan ng kanyang mga kaaway. Anong lihim ang nakatago sa microchip na iniwan ng kanyang ama?
At sino ang tunay na ama ng anak ni Monica na sinasabi nitong siyang tunay na utak sa likod ng lahat? Habang nakatitig sa nagbabagang mga uling ng kanyang bahay, isang panunumpa ang binuo ni Elena sa kanyang puso. Ang gabi ay maaaring madilim, ang ulan ay maaaring malakas, ngunit ang apoy ng kanyang paghihiganti ay kasisiklab pa lamang. Wala ka ng toga, wala ka ng katarungan, at ngayon, wala ka na ring pangalan. Isang hamak na kriminal na lamang ang natira sa dakilang Judge Elena Rodriguez. Ang mga salitang ito ay tila isang malupit na hatol na paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Elena habang nakatingin siya sa kanyang refleksyon sa maliit at may lamat na salamin ng isang hamak na boarding house. Ang amoy ng usok at sunog ay tila nakadikit na sa kanyang balat, isang paalala ng kanyang mansyon na naging abo na. Ang kanyang marangyang buhay ay naglaho sa loob ng isang gabi, na iniwan siyang may dalang isang maliit na bag at ang nanunuyot na hapdi ng mga paso sa kanyang mga palad. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na microchip mula sa kanyang bulsa. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng bombilya, ang kulay ginto nitong sirkito ay tila isang butil ng pag-asa sa gitna ng malawak na kadiliman. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot sa kung ano ang maaring nilalaman nito. Judge, kumain muna kayo. Mainit pa itong lugaw. Mahinahong yaya ni Nurse Sarah habang inilalapag ang isang mangkok sa ibabaw ng lumang lamesang gawa sa plywood. Tiningnan niya ang simpleng pagkain, isang mangkok ng kaning may sabaw, walang mamahaling sahog, walang pilak na kubyertos. Sa loob ng 10 taon ng pagsasama nila ni Ricardo, nalimutan na ni Elena ang lasa ng tunay na pagkalinga na walang hinihinging kapalit. Dahan-dahan siyang sumubo. Ang init ng lugaw ay tila humahaplos sa kanyang naninigas na lalamunan. Isang patak ng luha ang nahulog sa mangkok, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang pagpapakumbaba. Salamat, Sarah, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagod. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin sa oras na ang lahat ay tumalikod na. Ipinangako ko po iyon sa tatay ninyo, Judge, sagot ni Sarah habang binubuksan ang kanyang lumang laptop. Sabi niya, kayo lang ang tanging katarungang natitira sa pamilyang ito. Isinaksak ni Elena ang microchip sa card reader. Ang tunog ng pag-ikot ng hard drive ng laptop ay tila isang mabilis na tibok ng puso sa katahimikan ng maliit na silid. Nang bumukas ang mga files, bumungad sa kanila ang isang folder na may pangalang Proyekto, Anino ng Kahapon. Sa loob nito ay hindi mga dokumento ng bangko ang unang lumabas, kundi isang video record mula sa CCTV ng ospital, isang kamera na hindi alam ng lahat na ipinalagay ng tatay ni Elena sa sarili niyang kwarto. Sa video, nakita nila si Lola Amparo na pumasok sa silid ng matanda, 3 araw bago ito mamatay. Ngunit hindi ito mag-isa. Kasama niya ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Ang mukha ay nakatalikod sa kamera, ngunit ang boses nito ay pamilyar na pamilyar kay Elena. Siguraduhin mong hindi na siya magigising, Amparo, wika ng lalaki sa video. Ang testamento ay kailangang mapirmahan bago matapos ang linggong ito. Kapag nakuha na natin ang kumpanya, ang shares ni Elena ay magiging pambayad sa lahat ng utang natin sa kampanya. Huwag kang mag-alala, Victoriano, sagot ni Lola Amparo na may kasamang malupit na ngiti. Ang gamot na ibinibigay ni Ricardo sa kanya ay dahan-dahang nagpapatigil sa kanyang puso. Walang doktor na makakahalata. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay tila naputol. Si Victoriano, Senator Victoriano, ang mortal na kaaway ng kanyang ama sa politika at ang lalaking tinitingala ng lahat bilang isang bayani ng bayan. Siya ang tunay na utak.
Siya ang lalaking tinutukoy ni Monica na ama ng kanyang dinadala. Hindi lang pagnanakaw ang ginawa nila, pinatay nila ang kanyang ama. Dahan-dahang nilason nina Ricardo at Lola Amparo ang tanging taong nagmahal sa kanya ng tunay sa ilalim ng utos ng isang makapangyarihang senador. Mga hayop. Hikbi ni Elena, ang kanyang mga kuko ay tila bumaon sa gilid ng laptop. Pinatay ninyo ang tatay ko. Ngunit may isa pang file sa loob ng chip. Isang audio recording ng huling pag-uusap ni Ricardo at Monica. Kapag nakuha na natin ang lahat, iiwan na natin si Mama Amparo rito sa Pilipinas. Boses ito ni Monica. Pupunta tayo sa Switzerland at doon natin palalakihin ang anak mo, Ricardo. Hayaan nating mabulok si Elena sa utang na iniwan natin sa kanya. Switzerland? Sagot ni Ricardo. Oo, nandoon na ang lahat ng pera. Ang kumpanya ay isang walang kwentang shell na lang ngayon. Pag-alis natin, wala nang matitirang bakas. Napatayo si Elena. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang nakamamatay na liwanag. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nasa harap na niya. Ang pagtataksil, ang pagnanakaw, at ang pagpaslang, lahat ay may koneksyon. Sarah, kailangan kong makalabas dito, wika ni Elena habang mabilis na itinatago ang microchip. Hindi ako pwedeng manatiling nagtatago. Kailangan kong hanapin si Tito Arturo. Siya lang ang tanging nakakaalam kung nasaan ang mga orihinal na papeles ng kumpanya na hindi nasunog. Ngunit bago pa sila makakilos, narinig nila ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa tapat ng boarding house. Isang malakas na kalabog sa pinto ang bumasag sa katahimikan na sinundan ng tatlong mabibigat na yabag ng sapatos sa kahoy na sahig ng hallway. Judge Elena Rodriguez, alam naming yan dyan. Lumabas ka ng kusa kung ayaw mong masaktan. Ang sigaw ng isang lalaking may baritonong boses. Namatay ang ilaw sa buong gusali. Sa dilim, naramdaman ni Elena ang kamay ni Sarah na humawak sa kanyang braso. Sa bintana, Judge! Takbo! Habang tumatalon si Elena sa bintana, patungo sa maputik na eskinita, nakita niya ang anino ng dalawang lalaking may hawak na baril na pumapasok sa kanilang silid. Ang ulan ay muling bumuhos, tila nakikidalamhati sa panibagong panganib na kinakaharap ng isang babaeng wala nang matatakbuhan, kundi ang katarungang pilit nilang binubur. Sino ang nagpadala ng mga lalaking ito? Ang NBI ba? O ang mga tauhan ni Senator Victoriano? At paano nila nahanap si Elena sa gitna ng liblib na lugar na ito? Judge Elena Rodriguez, ang dakilang hukom na nagpapakita ng katarungan sa lahat, ngayon ay isa ng hamak na pusakal na nagtatago sa putikan ng sarili niyang lungsod. Ang boses ni Senator Victoriano ay umalingaw-ngaw sa balita sa telebisyon na naririnig mula sa isang bukas na bintana ng isang barong-barong sa eskinita. Nakatayo si Elena sa gitna ng malakas na ulan. Ang kanyang mga paa ay hubad at lumulubog sa malamig at malagkit na putik. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang balikat at ang hapdi ng kanyang mga paso sa palad ay lalong tumitindi dahil sa tubig ulan. Ang kanyang marangyang itim na blazer ay basang-basa na at puno ng dumi, isang simbolo ng kanyang gumuho ng karangalan. Dito naganap ang mila mula sa kahapon ni Elena. Napasandal siya sa isang pader na puno ng lumot at mga lumang poster. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay humahawak ng gabel at nagpapasya sa tadhana ng mga tao, ngayon ay nanginginig sa takot at ginaw. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Elena, ang katotohanan ay parang ginto. Kailangan itong dumaan sa matinding apoy bago lumabas ang tunay nitong kinang. Ngunit sa mga sandaling ito, tila ang apoy ay unti-unti na siyang tinutupok. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib na humalo sa ingay ng ulan. Ang kanyang lalamunan ay parang may nakabarang tinik
at ang bawat paglunok niya ay nagdudulot ng sakit. Wala siyang pera, wala siyang proteksyon, at ang tanging alas na hawak niya, ang microchip, ay nakatago ng mahigpit sa loob ng kanyang suot na medyas. Kailangan kong makarating sa simbahan, bulong ni Elena sa sarili. Ang kanyang boses ay halos isang hiling na lamang sa langit. Dahan-dahan siyang naglakad, pilit na iniiwasan ang mga pangunahing kalsada kung saan nagkalat ang mga patrol car ng pulis. Ang bawat sirena na naririnig niya sa malayo ay tila isang hudyat ng kanyang nalalapit na katapusan. Sa gitna ng dilim, nakakita siya ng isang maliit na kapilya sa dulo ng kalsada, ang simbahan ng San Sebastian. Ito ang lugar kung saan siya madalas dalhin ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Pumasok si Elena sa loob ng kapilya. Ang amoy ng kandila at matandang kahoy ay tila isang yakap na nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Lumapit siya sa harap ng altar at dahan-dahang lumuhod. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy, humahalo sa tubig ulan na tumutulo mula sa kanyang buhok. Isang matandang sakristan ang lumapit sa kanya. May dalang isang lumang tuwalya at isang baso ng mainit na tubig. Iha, tila napakalayo na ng iyong nilakbay. Mahinahong wika ng matanda. Hindi nito itinanong kung sino siya o bakit siya naroroon. Ang simpleng pag-abot ng tuwalya ay sapat na para maramdaman ni Elena na sa kabila ng dumi ng mundo, mayroon pa ring kabutihang natitira. Dahan-dahan niyang ininom ang tubig. Ang init nito ay tila unti-unting nagpapabalik ng buhay sa kanyang naninigas na katawan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kamay na pumatong sa kanyang balikat. Mabilis siyang lumingon, ang kanyang puso ay tila tatalon palabas ng kanyang dibdib. Tito Arturo, bulong ni Elena nang makita ang mukha ng matanda. Hindi ka ligtas dito, Elena. Wika ni Arturo, ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Nalaman na ni Victoriano na hawak mo ang microchip. Sinabi ni Lola Amparo sa kanya ang tungkol kay Nurse Sarah. Patay na ang nurse, Elena. Pinatahimik na nila siya kanina lang. Ang baso ng tubig ay dahan-dahang nalaglag mula sa kamay ni Elena. Ang tunog ng pagbasak nito sa sahig ay tila isang hudyat ng kamatayan. Ang tanging taong tumulong sa kanya ay wala na. Ang pakiramdam ng pananagutan at pighati ay tila isang malaking alon na muling lumunod sa kanyang katinuan. Kailangan nating kumilos ngayon din, patuloy ni Arturo. May isang kaibigan ng tatay mo sa loob ng NBI na hinding-hindi mabibili ni Victoriano. Ngunit kailangan nating makatawid sa kabilang ibayo ng ilog. Doon tayo magkikita. Habang papalabas sila sa likod ng simbahan, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang bintana nito at lumabas ang mukha ni Monica. May hawak itong megaphone at may isang nakamamatay na ngiti sa kanyang mga labi. Elena, alam kong narito ka. Sigaw ni Monica. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ibigay mo na ang chip at hahayaan ka naming mabuhay sa isang liblib na lugar. Isipin mo ang kaligtasan mo. Wala ka nang kakampi. Nagtago si Elena sa likod ng isang poste. Ang kanyang hininga ay pinipigilan. Nakita niya ang mga tauhan ni Victoriano na nag-uumpisa ng pumasok sa loob ng kapilya. May hawak na mga flashlight na tila mga mata ng dambuhala sa dilim. Tito, mauna ka na. Bulong ni Elena. May gagawin ako. Ano ang balak mo, Elena? Tanong ni Arturo. Gagamitin ko ang tanging bagay na hindi nila inaasahan. Sagot ni Elena habang nilalabas ang kanyang cellphone na may natitira pang 5% battery. Gagawa ako ng isang live stream. Ipapakita ko sa buong mundo ang mukha ng katotohanan. Ngunit bago pa mapindot ni Elena ang record button, isang malakas na putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng pagtama ng bala sa pader sa itaas ng ulo ni Elena ay nagpabagsak ng mga piraso ng semento sa kanyang balikat. Ang mga tauhan ni Victoriano ay nag-umpisa ng magpaputok.
Sa gitna ng panganib, isang katanungan ang pilit na gumugulo sa isipan ni Elena habang gumagapang siya sa madilim na eskinita. Kung mamatay siya sa gabing ito, sino ang magpapatuloy ng laban ng kanyang ama? At sapat ba ang 5% battery para ilantad ang 10 taon ng kasinungalingan bago pa siya maabutan ng kamatayan? Lumingon si Elena sa huling pagkakataon sa simbahan. Nakita niya si Monica na nakatayo sa ilalim ng ulan, tila isang reyna ng kadiliman na naghihintay ng kanyang pagbagsak. Ang bawat hakbang ng mga tauhan ni Victoriano ay tila isang bilang ng kanyang nalalabing oras sa ngalan ng batas at ng aking ama. Bulong ni Elena, ang kanyang daliri ay nakatapat na sa screen. Magagawa kaya ni Elena na i-upload ang video bago siya tuluyang ma-corner? O ang ulan na ito ang magiging huling saksi sa kanyang pait at pag-iisa? Tapos na ang palabas, Elena. Ibigay mo na ang chip bago pa kita gawing uling gaya ng bahay mo. Isipin mo ang sarili mo, huwag kang magpakamartir para sa isang amang matagal ng bulok sa ilalim ng lupa. Ang boses ni Monica ay pumailan lang sa gitna ng malakas na ulan, matinis at puno ng pangungutya. Nakatayo siya sa ilalim ng isang malaking itim na payong na hawak ng isang lalaking nakasuot ng barong, habang si Elena ay nakadapa sa malamig at madulas na semento ng eskinita sa likod ng simbahan. Ang dumi ng putik ay humalo sa dugo mula sa kanyang mga sugat na natamo sa pagtakas. Ang bawat patak ng ulan ay tila tumutusok sa kanyang mga paso sa palad. Isang hapdi na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Dito naganap ang muling pagbangon ni Elena. Sa kabila ng panghihina, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang cellphone. Ang liwanag ng screen ay nagpapakita ng pulang babala. 3% na lamang ang natitirang battery. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Bawat pagpindot sa basang screen ay tila isang pakikipagbakasali sa tadhana. Sa loob ng 10 taon, siya ang nagbibigay ng hatol sa mga kriminal. Ngunit ngayon, ang buong sambayanang Pilipino ang gagawin niyang hurado sa sarili niyang kaso. Mag-uumpisa na ang live stream, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay paos, ngunit puno ng isang determinasyong hindi kayang buwagin ng kahit anong bala. Nang bumukas ang kamera, hindi ang mga dokumento ang ipinakita ni Elena. Ipinakita niya ang sarili niyang mukha. Ang mukha ng isang tamfan na dati ay tinitingala, ngunit ngayon ay duguan, madumi, at lugami sa putikan. Tiningnan niya ng diretso ang lens ng kamera, tila tinitingnan ang bawat mata ng mga taong nakikinig sa kanyang boses sa mga sandaling iyon. Sa lahat ng nakikinig, ako si Judge Elena Rodriguez. Panimula niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. Ang nakikita ninyo ay hindi lamang ang aking paghihirap, kundi ang tunay na mukha ng katarungan sa ating bayan kapag ang mga makapangyarihan ang siyang gumagawa ng batas. Hawak ko ang ebidensya ng pagpaslang sa aking ama, si Justice Rodriguez. Ang pumatay sa kanya ay hindi sakit, kundi ang laso ng kasakiman nina, Senator Victoriano, Lola Amparo at ng aking sariling asawa, si Ricardo Rodriguez. Itigil mo iyan, Elena, sigaw ni Monica habang patakbong lumalapit. Ang kanyang mukha ay balot ng takot nang makita ang pulang icon ng live sa screen ng telepono. Sino ang maniniwala sa isang baliw na asawa? Ibibigay mo sa akin yan. Agad na hinablot ni Monica ang buhok ni Elena. Pilit na inaagaw ang telepono. Ang sakit ay nagdulot ng isang matinding hiyaw mula kay Elena. Ngunit hindi niya binitawan ang kanyang tanging sandata. Sa gitna ng kanilang pagbubuno sa putikan, ang ulan ay lalong lumakas, tila nakikidalamhati sa marahas na tagpong yon. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elena, na nagpadugo sa gilid ng kanyang labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kamera. Ang bata sa sinapupunan ni Monica
Patuloy ni Elena habang pilit na iniiwasan ang mga kamay ni Monica. Iyon ang bunga ng pagtataksil hindi lang sa akin, kundi sa bayan. Ang batang yon ay anak ni Senator Victoriano, ang lalaking pumatay sa sarili niyang kumpare para makuha ang kumpanya ng aking ama. Napatigil si Monica. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. Papatayin kita, Elena. Sisiguraduhin kong wala nang makakarinig sa'yo. Kinuha ni Monica ang isang matulis na piraso ng basag na bote mula sa sahig at itinutok ito sa leeg ni Elena. Sa mga sandaling iyon, ang screen ng telepono ni Elena ay biglang nagdilim. Ang battery ay tuluyan ng naubos. Isang nakatutulig na katahimikan ang bumalot sa eskinita. Maliban sa tunog ng malakas na paghinga ni na Elena at Monica at ang patak ng ulan sa bubungan. Ang kadiliman ay tila naging isang malaking kumot na nagtatago sa krimen na malapit ng maganap. Wala na, Elena. Wala nang nakakakita. Bulong ni Monica. Ang kanyang boses ay tila isang demonyong naglalaway sa tagumpay. Ang video mo, hindi yun makakarating sa social media. Puto lang signal dito sa likod ng simbahan. Namatay ka ng walang silbi. Dahan-dahang itinaas ni Monica ang basag na bote para itusok sa leeg ni Elena. Napapikit si Elena, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang ama at ang pangarap niyang katarungan na tila tuluyan ng maglalaho sa dilim. Ngunit bago pa man dumapo ang bote, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa dulo ng eskinita. Ang mga asul at pulang liwanag ng mga sirena ay biglang tumama sa pader na lumilikha ng isang makulay ngunit nakasisilaw na paligid. Pulis! Bitawan mo ang sandata. Itaas ang mga kamay. Ang sigaw ng isang pamilyar na boses mula sa labas ng mga sasakyan. Ito ang boses ni Attorney Santos kasama ang isang pangkat ng mga Special Action Force. Ngunit sa likod nila, lumabas ang isang lalaking hinding-hindi inaasahan ni Elena na makikita sa gabing ito. Ricardo? Bulong ni Elena. Ang kanyang paningin ay naguguluhan. Nakatayo si Ricardo sa gitna ng ulan. Suot ang isang orange na damit preso. Ngunit ang kanyang mga kamay ay walang posas. Sa tabi niya ay ang lalaking taga-NBI na humuli sa kanya noong nakaraang gabi. Elena, patawarin mo ako. Wika ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pighati at pagsisisi. Sinabi ko na ang lahat sa NBI. Ako ang naging state witness laban kay Victoriano at Mama Amparo. Hindi ko kayang saktan ka pa ng higit pa rito. Nabitawan ni Monica ang basag na bote. Ang kanyang buong katawan ay nanginig sa takot nang mapagtanto niyang ang sarili niyang kakampi ay tumalikod na sa kanya. Ngunit bago pa makalapit ang mga pulis, isang huling putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng isang gusali. Isang bala ang tumama sa balikat ni Ricardo na nagpabagsak sa kanya sa basang semento. Ang mga sniper ni Senator Victoriano ay nagsimula ng kumilos para patahimikin ang lahat ng saksi. Sa gitna ng kaguluhan, isang katanungan ang pilit na gumugulo sa isipan ni Elena habang hinihila siya ni Attorney Santos patungo sa kaligtasan. Kung si Ricardo ay naging state witness, sapat na ba ito para mabitay si Victoriano o gagamitin ng senador ang kanyang kapangyarihan para burahin ang bawat isa sa kanila bago pa sumikat ang araw? Lumingon si Elena kay Ricardo na duguan sa sahig. Ang puot na nararamdaman niya ay nahaluan ng isang kakaibang emosyon. Patawad ba ito o sadyang pait ng isang nawasak na pag-ibig? Hindi mo pwedeng bawiin ang 10 taon ng kasalanan sa isang bala lang, Ricardo. Huwag kang magpapakamatay sa harap ko para lang maging bayani dahil hinding-hindi ko makakalimutan ang bawat gabi na pinagtulungan ninyo akong sirain. Ang sigaw ni Elena ay humalo sa tunog ng malakas na ulan at sa ingay ng mga radyo ng pulis na nagkakagulo sa paligid. Nakaluhod siya sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig sa takot.
Ngayon ay idinidiin niya sa balikat ni Ricardo para pigilan ang pag-agos ng masaganang dugo. Ang kulay kahel na damit preso ni Ricardo ay unti-unting nagiging itim dahil sa dumi at dugo, isang mantsa na tila hindi na mabubura kailanman. Dito naganap ang minsanang pagkakataon ni Elena. Tiningnan niya ang mukha ng asawa, ang lalaking minahal niya, kinamuhian, at ngayon ay tila nag-aalay ng buhay para sa kanya. Ang ironiya ng pagkakataon ay tila isang malupit na biro. Ang lalaking nagnakaw ng kanyang katinuan ay siya ring lalaking tumanggap ng balang para sana sa kanya. Ang kanyang puso ay naglalaban. Isang panig ang gustong hayaan itong mamatay para sa katarungan at isang panig ang umiiyak para sa 10 taong pinagsamahan na naging abo na. Elena, ang mga dokumento. Nauutal na sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hininga. Nasa ilalim ng puntod ng tatay mo, sa sementeryo, ang orihinal na testamento. Itinago ko yon para protektahan ka kay Victoriano. Bago pa man makasagot si Elena, mabilis na lumapit ang mga medical team para isakay si Ricardo sa ambulansya. Sa kabilang dako, nakita ni Elena si Monica na pilit na isinasakay sa patrol car. Ang buhok nito ay gulo-gulo. Ang kanyang pulang damit ay punit-punit. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin kay Elena. Hindi pa tapos ito, Elena! Sigaw ni Monica. Ang kanyang boses ay tila isang asong ulol na nanggagalaiti. Ang baby ko! Ang baby ni Senator Victoriano ang magpapatuloy ng lahat. Wala kayong mapapatunayan. Isang hamak na livestream lang yon. Walang bigat sa korte. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang dugo sa kanyang mukha gamit ang kanyang maruming palad at lumapit sa sasakyan kung nasaan si Monica. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, hindi bilang isang asawang nagseselos, kundi bilang isang tamfan na handang magbigay ng pinal na hatol. Monica, ang boses ni Elena ay kasing lamig ng asero sa gitna ng tag-ulan. Ang livestream na sinasabi mo, higit sa 50,000 tao ang nakapanood niyan sa loob ng 10 minuto. At ang baby na sinasabi mong alas mo? Kaninang umaga pa, lumabas ang resulta ng DNA test na kinuha ng NBI mula sa buhok ni Senator Victoriano na nakuha sa opisina mo. Hindi mo na kailangang magsinungaling. Ang tanging inheritance na makukuha ng anak mo ay ang pangalan ng isang mamamatay tao. Napatahimik si Monica. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, ang kanyang labi ay nanginig, at ang kanyang buong katawan ay tila bumigay sa loob ng patrol car. Isinara ng pulis ang pinto, at ang tunog ng paglock nito ay tila isang pinal na tuldok sa kabanata ng panlilinlang ni Monica. Paglipas ng ilang oras, sa loob ng isang silid sa National Bureau of Investigation, hinarap ni Elena ang huling kaaway, si Lola Amparo. Nakaupo ang matanda sa isang bakal na upuan. Ang kanyang mga kamay ay may posas, ngunit ang kanyang postura ay nananatiling mapagmataas. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagsisisi, bagkus ay puno pa rin ito ng lason at puot. Akala mo ba ay nanalo ka na, Elena? Pangungutya ni Lola Amparo. Sinunog ko ang bahay ninyo. Wala na ang kumpanya. Wala ka ng pera. Kahit mabulok ako rito, sisiguraduhin kong wala ka ring uuwian. Lumapit si Elena sa lamesa at inilapag ang maliit na tansong estatwa ng Lady Justice na nakuha niya mula sa sunog. Ang uling na nakadikit dito ay tila isang dekorasyon ng tagumpay. Amparo, wika ni Elena, ang bawat salita ay marahan, ngunit may dalang kapangyarihan. Ang kumpanya ay hindi ang mga gusali o ang mga shares. Ang kumpanya ay ang dangal ng aking ama. At ang pera? Ang lahat ng accounts ninyo ni Victoriano sa Switzerland ay na-freeze na ng International Police kaninang madaling araw base sa ebidensyang ibinigay ni Ricardo. Ikaw ang uuwian ng dilim, Amparo. Isang malamig na selda
kung saan ang tanging maririnig mo ay ang boses ng taong pinatay mo. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Santos. May dalang isang balita na nagpabago sa timpla ng paligid. Judge Elena, Senator Victoriano was caught trying to board a private jet in Clark. He's in custody now. At may isa pang bagay. Ricardo is stable but he wants to see you. May huling dokumento siyang ibinigay na hindi pa natin nakikita. Isang confessional video na kinunan niya bago siya arestuhin. Napatigil si Elena. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Sa screen ng monitor sa silid, lumabas ang mukha ni Ricardo. Ang video ay kinunan sa loob ng isang madilim na silid. Tila huling gabi bago ang kaguluhan. Elena, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay huli na ang lahat. Wika ni Ricardo sa video, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawad dahil naging mahina ako. Patawad dahil hinayaan kong lasunin ni Mama, Amparo ang isip ko. Pero may isang bagay na hindi mo alam. Ang tatay mo, bago siya namatay, alam niya ang lahat. Sinabi niya sa akin na patawarin kita kapag dumating ang araw na malaman mo ang totoo. At ang huling piraso ng yaman na hinahanap ninyo? Hindi iyon pera. Nasa loob iyon ng iyong wedding ring. Buksan mo ang maliit na lamat sa loob ng singsing. Dahan-dahang tiningnan ni Elena ang kanyang wedding ring na nakalagay sa kanyang bag. Nang buksan niya ang lihim na lagayan sa loob nito, isang maliit na microfilm ang lumabas. Ito ang listahan ng lahat ng ari-ariang inilipat ng kanyang ama sa isang charitable foundation na ang tanging tagapamahala ay si Elena. Hindi ito pwedeng galawin ni na Ricardo o Victoriano. Ang kanyang ama ay matagal nang naghanda para sa kanyang kaligtasan. Napaiyak si Elena, isang iyak na puno ng pasasalamat at paglaya. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang katanungan ang pilit na gumugulo sa kanyang isipan habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan sumisikat na ang araw. Ngayong nakuha na niya ang hustisya, kaya na ba niyang harapin ang mukha ni Ricardo at bigyan ito ng pagkakataong magbayad? O ang anino ng nakaraan ay mananatiling isang malaking pader sa pagitan nila? At ano ang mangyayari sa anak ni Monica na walang malay sa kasamaan ng kanyang mga magulang? Lumingon si Elena kay Lola Amparo na ngayon ay napayuko na sa matinding kahihiyan. Ang katarungan ay dumarating na tila isang dambuhalang alon, mabagal, ngunit walang pinapatawad. Hindi lahat ng sugat ay gumagaling sa paghihiganti, Ricardo. Ang iba, kailangan ng katahimikan at distansya para tuluyang humilom. At sa ating dalawa, ang distansyang yon ay ang rehas na ikaw mismo ang nagtayo sa pagitan natin. Ang boses ni Elena ay mahinahon, walang bakas ng galit, tila isang banayad na ihip ng hangin sa gitna ng isang payapang umaga. Nakatayo siya sa loob ng silid sa ospital kung saan nagpapagaling si Ricardo sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga pulis. Ang puting paligid ng silid ay tila nagbibigay ng isang malinis na tabula, rasa sa kanilang masalimuot na nakaraan. Ang amoy ng gamot at ang ritmo ng monitor ng puso ay ang tanging sumasaliw sa kanilang huling pag-uusap. Dahan-dahang itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay na tila ibig abutin ang laylayan ng damit ni Elena, ngunit tumigil siya sa kalagitnaan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa maling akala na ang yaman ay higit na mahalaga kaysa sa katapatan. Elena, hindi ko hinihiling na balikan mo ako. Paos na wika ni Ricardo. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng pagsisisi. Ang gusto ko lang ay malaman mo na sa kabila ng lahat ng dumi, minahal kita sa abot ng aking makakaya, kahit na nilamon ako ng takot at kasakiman. Ang sentensya ko, tatanggapin ko ng maluwag sa loob. Karapat-dapat ako sa bawat taon na gugugulin ko sa loob ng kulungan. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Tiningnan niya ang gintong singsing sa huling pagkakataon, ang simbolo ng 10 taon ng kanyang buhay na puno ng saya, luha at panlilinlang.
Inilapag niya ang singsing sa side table ni Ricardo, sa tapat mismo ng maliit na tanso ng Lady Justice. Ang singsing na ito ay para sa lalaking pinakasalan ko. 10 taon na ang nakalilipas. Wika ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag ng kalayaan. Ngunit ang lalaking iyon ay matagal na ring pumanaw kasabay ng aking ama. Ang natitira sa harap ko ngayon ay isang taong kailangang magbayad sa batas. Gamitin mo ang mga taon sa kulungan para hanapin ang carding na nawala sa iyo noong tinalikuran mo ang iyong ina. Lumabas si Elena ng silid nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ng ospital ay tila isang kumpas ng paglaya. Sa labas, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw at ng sariwang hangin ng isang bagong simula. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Senator Victoriano at ang pagbagsak ni Lola Amparo ay laman ng bawat pahayagan at balita sa telebisyon. Ang katarungan ay dumarating na tila isang baha, mabagal sa simula, ngunit nililinis ang bawat sulok ng lipunang kinalakihan nila. Pagkalipas ng ilang linggo, tumayo si Elena sa gitna ng pundasyon ng kanyang bagong proyekto, ang Justice Rodriguez Foundation for Battered Women and Children. Ito ang pondong iniwan ng kanyang ama, na ngayon ay gagamitin niya para bigyan ng boses ang mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang mga guho ng kanyang nasunog na bahay ay dinala niya rito, ginamit ang mga bato at semento bilang pundasyon ng isang bagong gusali. Doon niya nakita si Monica. Nakatayo ito sa labas ng gate. Suot ang isang simpleng damit. Wala na ang marangyang alahas at ang mapang-asar ng ngiti. Ang kanyang tiyan ay malaki na, ngunit ang kanyang mukha ay balot ng takot at kahihiyan. Si Senator Victoriano ay itinanggi ang bata at si Lola Amparo ay wala nang maibibigay na proteksyon. Bakit ka narito, Monica? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay walang pait. Tanging katuwiran na lamang ang natira. Wala na akong mapuntahan, Elena. Hikbi ni Monica. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Lahat ng tinulungan ko, lahat ng akala ko ay kakampi ko. Tinalikuran na ako. Ang bata, wala siyang kasalanan sa lahat ng ginawa namin. Tiningnan ni Elena ang babaeng sumira sa kanyang tahanan. Sa loob ng isang saglit, naalala niya ang bawat insulto at bawat luhang idinulot nito sa kanya. Ngunit tiningnan niya rin ang bata sa sinapupunan nito. Isang inosenteng buhay na hindi dapat magbayad sa kasalanan ng mga magulang. Ang foundation na ito ay para sa mga nangangailangan ng panibagong simula. Wika ni Elena habang binubuksan ang gate. Pumasok ka. Bibigyan ka namin ng tirahan at medikal na tulong hanggang sa makapanganak ka. Ngunit pagkatapos niyan, kailangan mong harapin ang bawat kasong isinampa ko laban sa iyo sa korte. Hindi ko babawiin ang hustisya, Monica, ngunit hindi ko rin hahayaang mamatay ang bata sa gutom. Napaluhod si Monica sa harap ni Elena. Ang kanyang mga hagulgol ay umalingaw-ngaw sa paligid. Ito ang tunay na tagumpay ni Elena. Hindi ang makitang naghihirap ang kaaway, kundi ang mapanatili ang kanyang sariling dangal at kabutihan sa gitna ng kasamaan ng iba. Nang dapit hapon na, pumunta si Elena sa sementeryo para bisitahin ang kanyang ama. Inilagay niya ang isang puting rosas sa ibabaw ng marmol na lapida. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang koro ng pasasalamat. Papa, tapos na po ang lahat. Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang panalangin. Ang kumpanya ay maayos na. Ang mga may sala ay nasa likod na ng rehas. At ang pangalan mo ay muling luminis. Pero higit sa lahat, Papa, nahanap ko na ang Elena na nagusto mong maging ako. Ang Elena na hindi lamang marunong humatol, kundi marunong ding magpatawad sa sarili. Isang banayad na hangin ang humaplos sa kanyang mukha. Tila isang haplos ng pag-aproba mula sa kabilang buhay. Habang naglalakad si Elena palabas ng sementeryo,
Isang lalaki ang lumapit sa kanya, si Attorney Santos. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang pamilyar na init na matagal nang hindi nararamdaman ni Elena. Judge Elena, may mga bagong dokumento na kailangang pirmahan para sa opening ng foundation bukas, wika ni Attorney Santos na may kasamang nangiti. At pagkatapos niyan, baka pwedeng humingi ng kahit ilang minuto para sa isang tasa ng kape? Hindi para sa trabaho, kundi para sa'yo. Napangiti si Elena, isang tunay at tapat na ngiti. Ang dapit hapon ay nagpapakita ng isang napakagandang kulay ng kahel at lila sa langit. Hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na gabi at ang pagsisimula ng isang bagong kabanata. Sige, attorney, sagot ni Elena. Gusto ko ang kape na mainit at walang halong pait. Habang naglalakad silang dalawa palayo, ang anino ng katarungan ay dahan-dahang napalitan ng liwanag ng pag-asa. Ang katarungan ay nakamit na, ang puso ay humihilom na, at ang bukas ay naghihintay na may dalang mga bagong pangarap. Nestle. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang gabi ng apoy at ulan ay bumago sa tadhana ni Elena. Sa ilalim ng malambot na sinag ng araw sa dapit hapon, nakatayo si Elena sa balkonahe ng Justice Rodriguez Foundation. Ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagita sa hardin ay humahalimuyak sa hangin, tila isang matamis na paalala na ang buhay ay laging may paraan para bumangon mula sa abo. Ang ingay ng mga batang naglalaro sa ibaba at ang mahinang tawanan ng mga kababaihang nag-aaral ng bagong pangkabuhayan ay ang pinakamagandang musikang naririnig ni Elena sa buong buhay niya. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Ang mga paso mula sa sunog ay nag-iwan ng mapuputing pilat, ngunit hindi na ito masakit. Ang mga pilat na ito ay hindi na simbolo ng kanyang pagkatalo, kundi mga medalya ng kanyang katatagan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang luma at kupas na litrato ng kanyang ama na nakapatong sa kanyang lamesa. Papa, tingnan mo sila, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ang bawat buhay na nailigtas natin ay ang tunay na testamento na hindi mo kailanman nakalimutang isulat. Sa loob ng nakaraang taon, natutunan ni Elena ang sining ng pagpapakawala. Si Ricardo ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa bilibid. Sa bawat liham na ipinapadala nito na puno ng pagsisisi, binabasa yon ni Elena nang walang puot, ngunit hindi na rin niya nararamdaman ang pagnanais na bumalik. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagputol sa kadena ng nakaraan para makahakbang patungo sa hinaharap. Si Monica naman ay nanganak ng isang malusog na sanggol na lalaki sa ilalim ng kalinga ng foundation bago ito tuluyang sumuko sa batas para harapin ang kanyang mga kasalanan. Ang bata ay nasa pangangalaga na ngayon ng isang mapagmahal na foster family, malayo sa laso ng ambisyon ng kanyang mga magulang. Judge Elena, handa na po ang lahat para sa anibersaryo bukas. Ang malambing na boses ni Attorney Santos ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumingon si Elena at nakita ang lalaking nanatili sa kanyang tabi sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Hindi naging mabilis ang kanilang pagsasama. Ito ay isang mabagal na sayaw ng pagkilala at pagtitiwala. Lumapit si Attorney Santos at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Elena. Ang init ng kanyang palad ay tila isang angkla na nagbibigay ng seguridad sa gitna ng malawak na dagat. Salamat, David, wika ni Elena. Sa unang pagkakataon ay tinawag niya ito sa kanyang unang pangalan. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang katarungan ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng korte, kundi pati na rin sa loob ng isang pusong handang muling magmahal. Dahan-dahang isinandal ni Elena ang kanyang ulo sa balikat ni David habang pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw. Ang langit ay nagmistulang isang canvas ng ginto at lila, isang hudyat na
Ang bawat pagtatapos ay isa ring simula. Wala ng takot, wala ng pait, tanging ang malalim na pasasalamat sa bawat unos na nagpadpad sa kanya sa dalampasigan ng tunay na kaligayahan.